Sa nakaraang video guys, napag-usapan natin kung paano tayo magnegosyo ng sari-sari store. Na-discuss natin doon kung ano ang isalang-alang natin kung tayo ay magnegosyo ng sari-sari store. Ngayon sa video ito guys, pag-usapan naman natin kung paano tayo magnegosyo ng isda. Sa pagnegosyo ng isda guys, marami tayong pagpilian. Ang pagpilian natin dyan yung kung ang negosyo mo fishing ka lang ba, kung manghuhuli ka lang ba ng isda, o di kaya trading, o di kaya marketing. Sa marketing guys, dalawa ang uri sa pagmamarket. Yung pagmamarket mo na nasa pwesto ka, ang mga customer ang lalapit sa iyo, o di kaya yung magmamarket ka sa pamagitan ng paglalako. So ikaw ngayon ang negosyante ang lalapit sa mga customer. So isa-isahin natin guys kung alin ba ang magandang pagpilian na mga negosyo sa pagnegosyo ng isda. Kung ang piliin mo yung fishing o yung panghuhuli ng isda, yung pera mo madali namang ding tumubo, pero marami din kakailanganin na mga materialis. Nangailangan din ng malaking kapital. Halimbawa, kung ang negosyo mo panghuhuli ng isda, siyempre bibili ka ngayon ng bangka. So magkano ang bangka? Maliban doon sa bangka, bumili ka ng panghuli, either lambat o kaya bingwit na yung maraming bingwit, yung tinatawag nila na planking kung sa Bisaya. Maliban doon, mayroon pang ibang mga pamaraan kung paano natin hulihin yung isda. Maliban doon, yung ibang mga isda, para makapangisda sila araw-gabi, bumibili sila ng generator. Kaya makikita mo doon sa laot paggabi, napakaraming ilaw ng mga mangingisda yun. So halimbawa, yung ngayon, yung kilala na yung tinatawag nila na sinsuro sa Bisaya, may tinatawag din silang basnigan. Yun, yung mga bangkang malalaki yon na nagdadala ng lambat. Tapos mayroon silang yung mga bangkang maliliit na nagdadala din ng mga generator. Iniilawan nila yung dagat. Yung habang may ilaw yung bangka, kung minsan yung mga anak ng maliliit na pasayan, yon, sumisiba yan doon sa lilitaw yon, pupunta doon sa ilaw. Tapos ito namang grupo ng mga isda, kakainin nila yon. Pagkakain nila yon, yung grupo ng isda, sa kanila ngayon yon huhulihin ng lambat. Yun yung nila, yung mga diskarte. Kaya tayo, may yung galunggong, tapos yung mga tamban, tapos marami pang ibang isda na mahuhuli mo sa pamagitan ng pag-iilaw. Ngayon, kung ang negosyo mo ganoon, habang marami kayong huli, malaki ang kita nyo. Kung wala kayong huli, wala ring kita. So kaso lang, kapag ganun ang uri ng negosyo mo, yung panghuhuli ng isda, pagdating ng ng panahon ng tag-alon, kaya yung hangin na habagat kasi maalon ng dagat, kung minsan itatambay mo ngayon yung yung panagatan mo. Kaya yung negosyo mo, parang nung panahon na yon, natutulog yung yung negosyo mo, hindi ka kumikita kasi hindi ka pa makapangangisda. So ang isa pang halimbawa guys sa isa pang uri ng negosyo, itong trading. So alam naman natin na yung trading, buy and sell yun, pero volume ang bibilihin. Sa ibang lugar guys, mayroon tinatawag sila na alpor. Yung alpor, nakapwesto lang yun sa tabing dagat. Lahat ng mga maliliit na mangingisda na ayaw magbenta ng
Ayaw magbenta sa pwesto, ayaw magbenta ng lako, gusto cash kaagad, pupunta yun sa sa trading, sa Alpor. Pupunta yan doon, ibenta niya yung isda niya at bibilhin lahat sa Alpor yun. Kung alanganin na oras na pagdating, halimbawa gabi, hindi na nila pwedeng i-display sa palengke o di kaya pwede na ipasa doon sa ibang nagbibenta ng isda, ipasok nila yun doon sa storage na yung may freezer. I-standby nila yon para magiging presko yung isda nila kinabukasan. Kaso lang, paglabas doon sa na yon, dahil dumaan na sila sa proseso na tawag nito, na pressure yung isda, gumagastos na sila ng kuryente. So kung bibilhin nila kunwari ng 50 pesos ang kilo, ipasa na nila ng yun, 65 o di kaya 70 doon sa nila nagbibenta ng isda. Kaya yung isda na nabibili na kunwari ng nabibili kunwari ng 50 pesos, pag ipasa na doon sa nagbibenta ng isda, aabot na yun ng aabot na yun ng mga 100 kasi dumaan na siya sa trading. Tapos ang klase ng negosyo ng pagtitrade ng isda, dapat may mga sasakyan ka. Maliban doon sa maghintay ka lang doon sa tabi, dapat may sasakyan ka na sumundo doon sa sumundo doon sa malalaking pangisdaan sa laot. Yung tinatawag na consignor, yung yung napakabilis tumakbo na nagsasalubong ng mga isda na pambinta. So ngayon yun guys, yung tawag nito, dapat mayroon kang sasakyan na ganun, nung mabilis tumakbo ng sasakyan pangdagat, yung malaking bangka na kaya magkarga ng 100 o 200 banyera. So mayroon ganun guys, yung mga sasakyan na pagmamayari ng trading. Maliban doon sa malaking bangka ng gagamitin mo sa pagsalubong ng mga nangingisda sa laot, dapat mayroon ka ring sasakyan na truck. Halimbawa yung pinagkukunan ng isda mula doon sa city, na kasi ang bagsakan niyan halos mga city. So kung medyo malayo, na medyo mahirapan ngayon yung bangka na pupunta doon mismo sa city sa pamamagitan ng pagdadaan sa dagat, kung minsan nagdidirekta na lang sila sa shortcut. Kung saan yung shortcut nilang pupuntahan, doon nag-aabang yung truck nila na truck na sumasalubong doon sa sa binilin lang isda sa laot. So dapat mayroon kang ganun. So ganung klaseng negosyo guys, nangangailangan din ng malaking puhunan. Maliban doon sa puhunan ng pambili mo ng isda, dapat may puhunan kang pambili ng bangka at may pambili ka ng truck. So ganun yun guys. So ang pangatlong mapagpilian kung magnegosyo tayong isda, itong marketing. Sa marketing, walang itinatadang puhunan. Kung sa magmamarket ka, kung maliit lang puhunan mo, pwede. Kung malaki naman, pwede din. So ang pagbibenta ng isda na marketing, dapat may pwesto ka. Yung iba may pwesto sa palengke. Tapos itong nagmamarket ng isda, kung minsan doon lang kumukuha yun sa trading. Pero karamihan din sa mayroon ding mga fishing na direkta silang nagpapasa ng isda sa marketing, hindi na ipadaan nila sa trading. So kung ikaw nagmamarket ng isda na hindi ka dumaan sa trading, so kung mabili mo yung tawag nito, yung isda na 50 pesos, pwede mo nang ibenta ng 60-70. So medyo mura yun. Pero kung idaan mo sa trading, kasi yung trading tutubo din, yung isda na binili mo ng 50, baka ipasa mo na sa customer ng 100. So ganun yun. Tapos yung dapat pag mag-marketing ka ng isda, mayroon kang freezer din. Kasi yung mga isda na yung araw na yon hindi mo maibenta, ipasok mo sa freezer para kinabukasan maibenta mo pa ng presko. Kasi kung hindi mo siya maipasok ngayon sa freezer, lagyan mo lang isang yelo doon sa banyera o sa isang kung medyo alanganin ka sa yelo, kinabukasan mo putla na yung isda mo. Pag putla na yung isda mo, babagsak na ngayon yung presyo.
o di kaya wala nang bumibili. So ganun yun guys, yung diskarte sa sa marketing. Ganun din yung sa yung sa paglalako. Sa paglalako naman, ito yung uri ng negosyo na yung maliit lang ang puhunan. So kahit wala kang puhunan, kung mayroon kang kakilala na nagmamarket ng isda, tapos gawin mo siyang suki. So ang gagawin mo sa kanya, makiusap ka na, pwede ba tulungan kita ng tulungan kita magbenta ng isda mo. Ilako ko yung isda. Pero tuwing hapon, babayaran kita. Bali, utangin ko lang muna ngayon yung isda mo. Tapos bukas, mamayang hapon ko ang bayad. So pwede yung ganoon guys. Kasi yung may kaibigan ako ng ganon na inuutang niya yung isda tapos ang hapon lang ang bayad. So kumikita siya. So depende na lang sa kanilang usapan ang ganong transaksyon. Pero kadalasan dyan na ganong mga transaksyon yung magkakilala. Magkakilala sila. Yung nagmarketing ng isda sa pwesto tapos nagmarketing ka ng isda sa paglalako. So, ganun ang diskarte guys. Na itong sa paglalako, basta may kakilala ka, kahit wala kang puhunan, pwede mong utangin. Tapos, sa hapon ang bayad o kaya bukas ang bayad. Pwede yung ganun. So, sa video na to guys, sana nakatulong po sa inyo na itong pagninegosyo ng isda, marami kang pagpilian. Nakadepende na lang sa iyo yun kung alin sa mga ito ang pipiliin mo. Yung panghuhuli ng isda, yung pagtitrade ng isda o yung pagmamarket ng isda. So, alin man ang pipiliin mo dito guys, kikita ka. Kaso itong dalawa, yung fishing at saka trading, nangangailangan ng malaking puhunan. Pero itong pagmarketing, kung maliit lang ang yung puhunan, pwede ka magnegosyo ng isda. Kung wala ka namang pwesto sa palengke o sa pwede ka namang maglako. So, ganun ang diskarte sa guys, sa pagninegosyo ng isda. Basta lagi lang nating tandaan na ang pagninegosyo talaga parang may ka, yung ni Manny Villar pa, sipag at tiyaga. Kahit anong pasukin mong negosyo, dapat sipag at tiyaga. Pero ang natin nung nakaraang mga video guys, itong yung tawag nito yung passion mo, yung gusto mo at saka yung alam mo. So, kung mag-combine ngayon yung tatlo, tuloy-tuloy yung takbo ng negosyo mo. Dagdagan mo pa ng sipag at tiyaga. Ibig sabihin nito na maliit man ang kita mo at saka malaki, kung patuloy kang magnegosyo, uunlad ka din. Kasi sa negosyo naman, akyat baba yung kita. Pero kung magtuloy-tuloy ka, akyat man o bababa ang kita mo, at least kumikita ka. Hindi ka nasisiro. So sana sa negosyo na to guys, sa video na to guys, nakakuha naman tayo ng idea kung paano tayo magnegosyo ng isda. Maraming salamat guys at mag-ingat kayong lahat guys.